Marami nga po mga idol na mga analyst ang nagsabi na ang mismong rason ng pagkatalo ng Boston sa Game 7 dahil sa hindi pagpapalaro dito sa main star na si Jason Tatum. Simula nga po nang mawala ito sa lineup, bigla na lamang nga pong nanlamya ang kanilang opensa lalo pagdating sa clutch time. Pero kung si Kendrick Perkins ang tatanungin, tama lamang nga daw ang ginawa na hindi pagpapalaro ng Celtics sa kanya. Alam na rin naman ng team na may ininda itong tatlong magkakaibang injury sa tuhod, sa calf at sa inoperahang palang na Achilles. Kaya wala talagang rason ng Celtics para puwersahin siyang maglaro sa Game 7. Kung ginawa nila yan, posibleng mas lumala pa ang natamong injury. Kagagaling pa lang naman ni Tatum mula sa isang malalang injury at ayaw na nga nila itong maulit pa. Kahit man pinayagan siyang makapaglaro ngayong taon, hindi rin naman ibig sabihin ito na totally 100% na siyang healthy dahil may posibilidad pa rin na lumala ang kanyang kalagayan kung sakaling ipinilit pa ng Boston. Samantala, ginawang official ni Shams Charania ang pagiging out ni Luka Doncic sa lineup ng Los Angeles Lakers sa Game 1 laban sa OKC Thunder. Kasalukuyan para naman itong nagre-recover sa kanyang hamstring injury. Kaya inaasahan na undermanned muli ang Lakers sa Game 1. Pero kahit man kulang ang team, inamin na naman ng head coach na si Mark Daigneault na hindi nga daw nila mamaliitin ang Lakers. Though gusto niyang kumpleto ang Lakers at maglaro si Luka Doncic sa serye, sinabi nito na mas malakas nga daw ang Lakers sa tuwing hindi naglalaro si Luka. Kapag naglalaro nga sa Lakers si Luka, mas nagiging madali para sa kanila na bantayan ang team since nakafocus lang naman sila sa iisang opensa. Halos 70% na possession ng Lakers hawak ni Luka ang bola kaya wala sila masyadong problema. Pero kapag out ito, unpredictable nga ang opensa ng Lakers. Hindi rin naman sila pwedeng mag all-out defense kay LeBron dahil alam naman nila kayang-kaya nitong gumawa ng play para sa kanyang mga kakampi. Sa kabilang banda, tagumpay na nakumpleto ng Detroit Pistons ang comeback mula sa pagkakabaon sa 3-1 lead laban sa Orlando Magic. Matapos nga nilang maipanalo ang Game 7 kanina, 116-94 na pinangunahan ni Cade Cunningham na nagtala ng 32 points at si Tobias Harris na merong 30 points dahil dyan sila ang aabante sa second round ng East Playoffs kung saan kakalabanin ng Cleveland Cavaliers. Kasabay ng ginawa ngayong araw ng Pistons, puro papuri ang kanilang natanggap habang ang kanilang kalaban na Orlando Magic inulan ng batikos ng mga fans at analysts. Isang malaking palaisipan kung paanong nag-choke ang Orlando kahit man lamang sila ng 3-1 at lumaong pa sila ng 24 points sa Game 6. Tanggal na rin naman ang angas at yabang ngayon ang kanilang gwardya na si Desmond Bane. Kung inyong ang matatandaan, simula nang lumamang ang Magic sa serye, pinangta-trash talk na nga niya ang lahat ng Pistons kagaya ni Cade Cunningham. Ngunit sa huli, bigla na lamang nga pong nawala ang kanyang kayabangan matapos silang mag-choke sa kanilang serye.